Ngayong hapon ay magsasalang naman tayo ng ating pangalawang batch ng mga itlog na ipapa-incubate natin no, dito sa ating incubator. Meron tayong total no, na 241 eggs sa ngayon. So ito ay may mga markings na lahat no. So ayan no. Halimbawa dito, ito ay galing sa atin no, sa breeding pen ng letter A. Ang A natin ay yung sa 1 natin no, at saka ito mayroon tayong markings no na letter C. Yung letter C naman natin ay galing ito sa ating breeding pen number 3 no. So at dito sa kabila no. So ngayon no ay isasaling natin ito ngayon. Ito na ngayon no, yung ating mga sisiw 1 week after no na mapisa sila. Ngayon ay napakalakas nilang kumain no. Ito ay indication no na masisigla sila, na maganda yung kanilang mga pangangatawan. So yung iba dito ay andun sa unahan no. So yung mga sisiw natin dito ay 109 pieces ito, 109 heads. At so far no ay wala pa tayong mortality sa ngayon. So napakagandang indication no na malulusog yung mga sisiw natin, dahil makikita naman no sa kanilang mga kilos na masisigla sila at wala silang mga sakit. Malalaman natin no yung mga sisiw natin pag may mga sakit sila, dahil yung kilos nila ay matatamlay, tapos crumpled yung kanyang feeders no, yung kanyang balahibo na ninindig. So dito wala pa tayong napansin dito no na matamlay na sisiw. So magandang indikasyon ito no na maganda yung pagka-brooding natin sa ating mga sisiw. So nakakatulong no yung ating ginawang rice hull dito, na carbonized rice hull, dahil wala tayong naamoy dito no na masangsang na baho mula sa kanilang mga dumi. So next week siguro gagawa tayo no ng bagong carbonized rice hull. Dadagdagan natin ito no ng carbonized rice hull, dahil sa mga susunod na mga linggo ay malakas na kumakain itong ating mga sisiw, at syempre kapag malakas silang kumain ay palagi na rin sila na dumudumi. So para maiwasan natin no na magkakasakit yung mga sisiw natin, dadagdagan natin no ng carbonized rice hull, dahil ang carbonized rice hull ay ginagamit natin no sa pag-neutralize ng amoy ng ating breeding pen, at saka may magandang health benefits din no yung ating rice hull pag ito ay kinakain ng ating mga sisiw. So sa susunod na episode ay tatalakayin natin no ang health benefits ng uling dito sa mga manok, sa mga sisiw. Sa ngayon ay meron tayong kabuuan na 219 no na mga sisiw na binubrood sa ngayon. Sa brooding pen natin dito ay meron tayong 38 heads no na mga sisiw. So ito ay nasa mga isang buwan na no, may isang buwan na sila next week. So next week ay ilipat natin ito sa ating grow out pen para i-harden natin doon no, para simulan natin sila no na i-range sa ating grow out range. Dito naman na brooding pen ay meron tayong 82 heads dito no. Ito ay mga nasa 2 linggo na no yung mga sisiw natin dito mula nung hatch sila. Ngayon no ay masaya tayo dahil marami tayong napoproduce no na sisiw dito sa ating mga manok. Indication nito no na mayroon na naman tayong pwedeng ibenta pagdating no ng 3 buwan. Ang tanong na lang ngayon no, ang malaking tanong ngayon ay
kung kaya ba natin silang itaguyod yung kanilang pangailangan ng ating mga sisiw, no, hanggang sa makarating sila ng 3 buwan bago natin sila, no, mabinta. Dahil based sa ating previous computation na ang bawat manok natin dito, no, ay magkukost siya ng 180 pesos per head pagdating niya ng 3 buwan bago niya, no, makuha yung average na 1.2 to 1.3 kilogram. Ngayon, since mayroon tayong 219 heads, no, na mga sisiw dito sa ating farm, ang kakailanganin natin dito, no, na pera ay 39,420. So ganyan kalaki, no, yung kakailangan nating pira dito. Kailangan nating puhunan para masustentuhan natin, no, yung pangailangan ng ating mga manok. Ngayon, pag maganda naman yung paglaki nila, pagdating ng 3 buwan ay pwede natin silang ibenta. So mayroon naman tayong turnout, no, sa ating mga manok. So based dito, no, sa ating competition, ipagpalagay lang natin, no, na ang bawat manok ay tumitimbang siya, no, ng mga 1.2. So i-multiply ito natin, no, ng 250 dahil tig 250, no, naman, no, yung ating bintahan sa ating mga manok. Bali 300 pesos, no, per head yung ating kikitain sa bawat manok. Gross yan, no, gross. So ngayon ay i-multiply natin ito ng 219. So kikita tayo dito, no, ng 65,700 sa ating 219 heads na mga manok. I-minus natin, no, sa ating expenses na 39,420 ay mayroon tayong 25,500 na net income dito sa ating 219 heads, no, na mga manok. Okay na rin, no, yung ating magiging net income. Yan naman kung tuloy-tuloy, no, yung ating pagtubo ng ating manok. Wala tayong, kung hindi tayo magkakaproblema, no, sa mga hinaharap. Kaya napaka-importante talaga, no, na lahat ng mga precautionary measures para sa ating mga manok ay ibigay natin, no, para hindi sila magkakasakit. Dahil ang problema lang natin dito sa ating mga manok ay pag magkaroon sila, no, ng mga sakit, ng halimbawa sipon at ng kahit anong mga sakit, no, dahil pag mag-apektuhan sila ng sakit ay babagal yung kanilang paglaki.